Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel, Ami from Japan. Kabayan Virgo. This reading is for you. Tingnan natin yung second half ng November 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakaktaba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below para sa personal reading. Paka-check na lang. General reading tayo, Virgo. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan nyo ang inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Lagi nyo tatandaan na kayo lang ang makapagpapabago ng inyong buhay. Wala sa baraha at kung kanino man, i-apply nyo yung mga warning sign na pwedeng ilabas ni baraha at i-reverse nyo siya ha. Hindi yung tatambog kayo dun sa warning sign na yun. Hindi po yung negative. It's a warning para kayo is maprotektahan sa mga hindi magandang mangyayari sa inyo. Nasa inyo lang yun kung paano mo siya i-apply. Kasi if you don't know the warning, there's no positive outcome happen. Ang arte talaga ni ate, no? English pa, mali-mali naman. Hayaan nyo na ang ate nyo. Okay. Virgo. Pay attention to your health. Maaring iba sa inyo is may sakit kayo or may mga nararamdaman o mararamdaman kayo. Kaya kung ano man yung mararamdaman nyo, by the second half, huwag nyong i-ignore yon, no? Kung kailangan magpa-check up kayo, magpatingin, or yung mga, alam ko naman na wala sa Pilipinas, no, na meron naman, kaso, okane kakaru, diba? Pero basta kung ano yung mga ano nyo, mag-advance thinking ka na about doon. Mag-inom ka na ng mga with vitamin C, ganyan, wag puro soft drinks, o kaya kung sa food, isa rin yung sa ano na, kung sa food, siguro mas damihan mo pa yung vegetable, diba? Try to make it balance. Kaya, you need to pay attention to your health. Kailangan magpa-check up kayo. Celebration, fun, and enjoyment. Makakaramdam ka ng happiness, makakaramdam ka ng excitement, makakaramdam ka ng kasiyahan. Isa lang din yun, ate. No? May mga celebration na magaganap. Maybe yung iba sa inyo, there's a goal, achievement, or may mga marireceive kayo na ikakasaya nyo. May mga celebration, birthday, or you will enjoy the fruit of your labor and success with something. Pwedeng sa anak mo, pwedeng sa pamilya mo, or sa tao na who's connected sa'yo, or pwedeng sa sarili mo din, gano'n. May mga fun and enjoyment, may mga kasiyahan na magaganap by the second November, second half. Something important such as new job or a raise. So, iba sa inyo, kung titingnan ko siya dito, kung iaano ko siya sa health, kasi hindi rin kasi sa health, no? Kung kayo is may mga nararamdaman or mararamdaman na isang situation, you need to check up. Maaring iba sa inyo is you will be, recovery. Yan. Kung may mga gano'n, is makaka-recover ka. Pero wag kayong ignore pa rin sa mga mararamdaman nyo. O yung mga, siyempre may mga issue when it comes to a health. Baka hindi na kayo nagpupunta. It's time to check up. With something important, isa rin yun, something important is like your health, diba? Something important is, iba dito, is a work. Ibig sabihin, you need to pay attention din sa work mo. Maaring may mga bagay ka na susuriin o aalamin, sisiyasatin, or you give an effort and hard work. O may mga new idea maybe sa iba. No, may mga new idea kayo, o kaya naman maaaring iba sa inyo is may mga bagong tatrabahuhin kayo, o may mga baka gusto mo lumipat ng new job, ng career, or something. Or sa iba sa inyo is pagre-raise yan. Halimbawa, mag-iipon na ako more ng money, magtitipid na ako more ng money, o kaya magkakaroon kayo ng mga bonuses, ganyan, aangat ng piso, yung, ang ano naman, ang sama naman, aangat ng piso yung ano mo, or maybe you are thinking, no? Maybe handin yung thinking about sana tumaas na yung sahod namin, and I will enjoy my job na, totally. May mga ganun, di ba? So, iba sa inyo, may mga pag-angat
maaring may mga marireceive ka kasi this also ito achievement din yan eh. Yung marireceive mo yung sahod mo or yung kita mo, sa sahod man yan or sa mga pluses ng pinagkakitaan mo, maaring madadagdagan ng dati is 10,000 ay 1,000, ngayon is magiging 1,200, diba? May mga ganun. Magkakaroon ng raising, no? And family matter. Okay? Siguro when it comes sa iba sa inyo, yan, may mga celebration when it comes sa family, maaring may mga magbe-birthday, o may mga kapamilya, kamag-anak na may mga isi-celebrate. Sa iba sa inyo is family also is maaring ikaw or a part of the family din is may mga health issue, maaring ganun. Also, kung anumang family matter na meron kayo dito, no, sa nakikita ko dito, tingnan pa natin. Baka may mga idea yung kamag-anak mo for something, businesses, job idea, or something, how to raise yung mga kita nyo or yung ano, kasi may raising din siya. Parang dami mo namang card na nakuha ko pala. Emotionally secure, loving family is important to you. Totoo, ganyan ka talaga, no? Handun ka sa sitwasyon na you want to protect your relationship, your family. Kung tignan mo, di ba, parang handito siya sa nest. Ayan, handin yung, mas, kung tutuusin nga kayo, mas inuunin nyo pa yung iba than sa sarili mo, no? Sa nakikita ko dito, importante talaga sa'yo sila. Yan, maaring this second half, handuin yung mga sitwasyon na magpo-focus ka maari sa pamilya, sa sarili or sa family mo, o sa mga mahal mo sa buhay, o sa mga kapamilya mo, pwedeng ganun. Or hindi man siya sa kapamilya mo kasi, mas inuuna mo kasi yung iba. No? Maaaring nahandun ka sa point na may mga isi-secure mo yung kanilang kalusugan, pwedeng gano'n, o isi-secure mo yung kanilang future, isi-secure mo yung kanilang pang araw-araw na, alam ba, uminom na ba siya ng gamot, okay ba siya, ganyan. Basta you take good care when it comes to a family, no? Hindi yung pagiging emotional mo pagdating sa kanila. You are highly thought of. Ang ano mo kasi, marami kang iisipin by the second half. No, ang nakikita ko dito, yun. Related na yun sa health issue, sa family, ganyan, family matter, or any important situation in life. Yan, may mga iisipin ka. Kumbaga, overthinking, medyo iwasan mo lang din. Tingnan mo rin, di ba? Tingnan ko nagkamali. Getting great worry over nothing. Kasi pag overthinking ka talaga, huwag masyadong overthinking. Try to make it balance. Kaya nga ang sabi dito, pay attention to your health, di ba? Kaya sabi ko kanina, try to make it balance ang lahat ng aspect. Control and balancing. No? Huwag masyadong ganito. Medyo iwas ka lang sa mga ganitong pag-iisip, ha? Hindi ko naman sinabi na huwag ka mag-isip, pero yung over, mahirap na yan. Tingnan natin. Energy ni Virgo. Yung mga alalahanin ka, ibig sabihin. Sana magkaroon man ng problem or any situation in life, sana hindi ganun kalaki. Oy, the sun. May marireceive ka raw. Your energy. Devil! Okay. Ang energy mo by this second half, yung iba sa inyo, another message, maaring may tutulungan, bibigyan ka ng pera, or makaka-receive ka ng gift, or ikaw ang bibigyan ng gift. There's a happiness when it comes to your energy. So nakita ko, there's a happiness situation, pero ang nakikita ko sa dito, may isang sitwasyon, o may sitwasyon ka na still stuck yun, or still trapped pa yung sitwasyon na yun. No? Siguro, you want to recover something. Halimbawa, gusto ko itong ma-recover, gusto ko ma-recover yung pera ko, gusto ko ma-recover yung health ko, gusto ko ma-recover yung relationship ko, gusto ko ma-recover yung something, any recovery situation. Pero medyo ang nakikita ko ito, medyo stuck pa yon, no? Halimbawa, gusto mo magpatayo ng bahay, gusto mo magpagawa ng bahay, gusto mo ng ganito, pwedeng ganun. Any situation na natatrap or na-stuck or na-stagnant pa yon. May saya naman sa nakikita ko dito. Yun, may mga delay situation, yung nakikita ko sa'yo. May saya naman ako nakikita sa'yo. Pero ang nakikita ko kasi sa'yo dito is
parang may mga situation na siguro mas pinipili mo yung sarili mo at yung mga mahal mo sa buhay. Hindi ka masyadong okay lang naman yun. Kasi you need to protect din kasi yung energy mo. Yung halimbawa, kung kanino ka nakasasama, gano'n. Hindi ka gano'n sa nakikita ko sa'yo dito. You choose your mga sasamahan. Yun ang nakikita ko dito. Yun. May stagnant sa'yo eh. Hindi ko alam ano yun. Pero there's a stagnant situation na still need to recover. Yun ang nakikita ko dito. Pero ang nakikita ko dito na umaasa ka doon sa point na yon na makaka-recover. Parang nandun ka rin sa sitwasyon na you waiting for something. Yan, may mga hinihintay ka at nakikita ko may mga either you have a waiting situation or may mga plano na want to forward. Ako nakikita sa iba sa inyo. Yun. Tingnan natin ang parating. Ano parating sa kanya? Parating. Okay. Parating sa'yo, merong tao, may tao na malapit sa'yo, na kukonek sa'yo. May ibibigay daw sa sa'yo or there's an offering situation. Ako na nakikita dito. Universe, pwedeng explain mo sa akin to. Okay. Okay. Okay, parating sa'yo. Parating sa'yo, yes, may taong malapit sa'yo na magkakaroon kayo ng connection. Pwedeng lovers mo, pwedeng kapatid mo, basta kilala mo na siya. Pero itong tao na to, very intuitive kasi itong tao na to eh, no? Ang nakikita ko dito sa kanya, maaring there's a distance. Ako nakikita dito sa tao na to, mas bata to sa'yo. Itong ko-connect na to is mas bata to sa'yo. Intuitive, mas bata sa'yo, and then, hindi ko lang alam pero may either want na communication itong tao na to or meron siyang i-offer sa'yo or ibibigay. Yun na nakikita ko. Or maybe ikaw ang mag-connect sa kanya. Vice versa tayo kasi wala naman yung pangalan mo dito. Yun, magkakaroon ka ng connection sa isang tao. Nakakilala mo na. Yun na nakikita ko dito. And then also, ang nakikita ko rin sa'yo is parating. You have an idea or meron kang mga bagay na hinihintay o mahihintayin ka. Andun ka sa point na naghihintay ka ng isang enlightenment in life. May mga bagay na nagkakaroon ng choices kasi, no? Parang maybe you are thinking about a choices, mangyayari ba or hindi itong hinihintay ko. Parang nandun ka sa point na there's a creativity or you have creativity idea na want to become a reality. Nandun ko sa point na yun na nakikita ko sa'yo. Also, by this second half, then ang nakikita ko dito is magkakaroon ka daw ng decision making to decide. Kasi handun ka sa sitwasyon mo na medyo malalim kasi pag-iisip mo. Hindi ko alam why, pero ang lalo ng pag-iisip mo, siguro yung mga new opportunity ka na gagawin. Yan, may mga parating na new opportunity. May mga ilelet ko ka, may mga darating na mga new opportunity, at meron kang decision making na pwedeng i-change. Pwedeng halimbawa, ang plan, halimbawa lang ang plano mo is pupunta ako ng SM. Pero yung plano na iyon mauuwi sa ano bang meron sa ano?
sa Robinson. Hindi ko kasi alam yun ng Pilipino. Yun, right? Alam ko, SM tsaka Robinson. Tsaka ano ata, Grand Central ang alam ko. Basta ganon. May ganon siya. Para siguro magkakaroon ka ng decision making to change. Ganyan. Halimbawa, uunahin ko muna tong section 1. Pero, ay, wag na. Unahin na lang natin tong section 2. Mga ganon. Magkakaroon ka ng changing when it comes to a decision making. Tingnan natin, dapat mong iwasan. Yan, magkakaroon ng mga union sa iba. May mga tao na ko-connect sa'yo. There's a person na want to connect. Kung sa lovers ito is, maybe you're waiting to connect again sa iyong lovers. Or sa iba, or siya ang naghihintay sa'yo. Pwedeng ganon. Yan, ang nakikita ko sa dito. Magkakaroon ka daw ng there's an attraction of connection with someone new, pwedeng new, or pwedeng itong tao na to is they plan to connect sa'yo. Ganyan. Dapat iwasan. Patay tayo dyan. Ba't ganun? Dapat iwasan. Okay. Wala pa talaga universe. Ay, kalalayo. Okay, hindi ko muna unahin ko muna yung nakita ko. Hindi muna yung dapat iwasan. Okay. May nakikita ako sa'yo na may tao na i-judge ka. Or maybe you judge. Vice versa tayo. May tao na nag-iisip na kabiguan sa'yo. Or ikaw ang nag-iisip ng kabiguan. Or maybe think of negativity. Ikaw or someone's thinking about you, a negativity. Meron din ako nakikita na chismis na hindi totoo. Parang gagawan ka ng chismis or there's an evil gossip situation, Yun ang nakikita ko. Also, may mga tao or may tao, ikaw or siya ito sa'yo is magiging cold. Yan, parang napaka-cold nitong tao na to. Ganyan. Parang ikaw lang yun, Virgo. Minsan, di ba, parang ganun ka na minsan, nagiging cold ka na, bala ka, ganyan. Yung parang wala lang, parang hindi ka nagpaparamdam minsan. Alam mo yun? Yung kahit na nasa harap mo na parang hindi mo siya nakita. May ganun kasi ang mga Virgo. Yun, may ganun. No? And then, may tao na magiging, may tao magiging magaspang ang sa'yo. Ang pananalita, or ikaw ang magiging magaspang. Basta may mga salitang magagaspang, hindi mabuti, hindi maganda, may taong magsisinungaling, may tao na may hidden, may taong bitter. Meron kasi hindi ko lang, sana hindi ikaw, no? Basta palagi natin vice versa. There's a malicious situation. Ako na nakita. Yan, may mga malicious situation, may tao na mapanglinglang, may panglilinglang, o lilinglangin ka o pandaraya. Pwede ikaw ang manglilinglang, ikaw ang mandadaya, or someone is lilinglangin ka or dinadaya ka, or dadayain ka. Vice versa tayo. Mag-ingat ka na lang doon, ha? Okay, when it comes sa iyong iiwasan. Eto na. When it comes sa iiwasan mo na i-delay yung mga bagay na pwede naman na. Na pwede naman na. No? Siyempre, the lesson na you learn from the past, you need to accept it. Huwag kang magdalawang isip or huwag kang matakot sa mga bagay na pwede mo umpisahan, gawin, aksyonan o desisyonan. Trust your intuition, syempre. Iwasan mo hindi ka mag-trust sa intuition mo. Iwasan mo yung mga tao, yung mga chismis, syempre. Alam ko naman na you don't care dun sa mga chismis na yun, di ba? Iwasan mo hindi ka maghigpit. Iwasan mo yung hindi ka maging more on wiser and stronger this time. Sa nakikita ko dito, iwasan mo rin na mahata ka ng nakaraan. Iwasan mo yung pagdudahan yung sarili mo sa mga bagay-bagay or magkaroon ka ng limitation to yourself. Siyempre, hindi ko naman sinasabi na, okay ate, pwede palang gumastos ng malaki. Hindi naman, siyempre use your common sense din naman pagdating doon sa sitwasyon na yun. When it comes to limitation kasi, halimbawa, when it comes to your talent, may ibubuga ka pa,
itodo mo na, yung mga ganon. Huwag naman sa mga, basta use your common sense, alam niyo naman siguro na yun, diba? Yan, don't limit yourself sa mga bagay na pwede mo pang ika-success in life, yan. And then also, wag kang magpanipulate or wag kang manipulate ng situation mo sa buhay. Umiwas ka sa mga tao na mapanglilang, mandaraya, ganyan, manggagamit. Tingnan natin, love. Love is sa lahat, kapatid, anak. Siyempre, yung mga dapat na alisin, ikat sa buhay, gawin mo na. Talagi ka daw always think in a positive way or always advanced thinking. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Sa iba dito, pamilya yan kasi may family dito. When it comes to love, this second half, mukhang palagi kang ganito ah. So, iba dito, anak to. Anak, kapatid, o nakakabata kapatid. Yan. Related. Okay, when it comes sa love, magiging sa mga single na lang muna. Sa mga single, iba dito, matagal na ring wala, stagnant ka. Pero ang sabi dito, may mga makikilala ka naman daw. Pero you need to be aware. Kasi yung mga makikilala ng iba dyan, may connection sa iba. May mga makikilala ka na may connected na sa iba. Yun na nakita ko. No? Pero kung gusto mo yun, why not? Nasa iyo yun. Your decision pa rin yan. Sa mga single Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na to, kasi mas bata siya, ito, or vice versa tayo. Yes, nahandoon yung sitwasyon na hindi na maganda yung relationship. Nagkaroon ng frustration at nagkaroon ng ending. Nagkaroon ng pagkakat or nahandoon na pumunta o dumating kayo sa point na nagkaroon sa iba sa inyo ng third party. Naging patient naman yung isa, they try to make it balance naman yung relationship kahit pa paano, pero dumating pa rin yung sitwasyon na maaring may nalaman yung isa sa inyo, kaya nagkaroon na rin ng ending yung relationship na ito. May pag-iwan sa ere, dalawang tao ang nahandito. Dalawa, diba? And also, dalawa na nga, tapos na, di pa si Devin. Yun. Kaya kung itong tao na to, ate, kukonek mo siya sa akin. Ito kasi, isa sa inyo, napaka niya ano ba siya? It's more on feeling young, feeling excited, nagkakaroon siya palagi ng interest with someone, ganun kasi, they playing, no? Maring ikaw ito or siya, vice versa tayo. Nahando sa point. Nahando siya sa point na ayaw niya rin pumili kasi kung sino yung, if you stay pareho, mas okay siya. Diba? Kung aalis yung isa, okay lang din naman sa kanya kasi may reservation. Diba? Nando sa point na yun. Kaya, it's up to you. Kung magkakaroon kayo ng pagsasaayos ito, nasa inyo yun. No? Pero want to connect and want to hold you, kayong dalawa. Yun ang nakikita ko dito. Pero nasa iyo to. Kung kayo naman is in relationship, kasi iba dito anak to. Anak or makakabatang kapatid, pamangkin, or someone na mas bata sa'yo, nagkakaroon ka ng frustration. Magkakaroon ka ng frustration sa kanya. Yan, in this relationship, may pero habaan mo daw yung sarili mo. Parang handon din yung sitwasyon na either magiging mahigpit yung isa sa inyo in this relationship, or bibigyan mo siya ng payo, or support or advice, something ganun ang nakikita ko dito. Kasi siguro, yung isa dito sa inyo kasi is parang minsan siguro matigas ang ulo, minsan parang feeling mo hindi nakikinig, ganyan. Siguro na doon sa point na yon sa nakikita ko. Pero ang sabi dito, alam mo, may malalaman kang katotohanan sa karelasyon mo. Or you're telling the truth. Vice versa. May sasabihin siya sa iyo yung katotohanan, or may sasabihin siya sa iyo na
na something, pero totoo siya. Totoo yun. Or pwedeng magsusungit siya sa'yo, maghihigpit siya sa'yo, pwedeng ganun. No? Halimbawa, ay wag yan, ano ba yan? Hindi, mukhang hindi naman ganyan yan eh, ganyan. May mga ganung situation, no? Yun ang nakita, kaya magkakaroon ng konting frustration lang naman. Ganon. Sa point na yun. In this relationship, by the second half. Tingnan natin ang iyong kaperahan. Pero either magpaparamdam siya ng apology or ikaw ito sa kanya or magsasalita siya ng apology. Vice versa. Pero kasi medyo tikom din kasi no, yung isa sa inyo. Yun ang nakita ko. Kung may third party to, naku po, katulad din yun nung niread ko kanina na nagkahiwalay. It's more on frustration. Kasi ando siya sa point na kung nagkaroon third party inilagay din naman niya yung sarili niya din eh. Ikaw to or siya. Kaya, you have a choices. Diba? Kung mahal mo talaga siya and you want to be patient para sa kanya kahit may third party, ikaw na yun. Ikaw na lang ang magsasuffer nun. Pera. Kamusta po yung pera niya? Okay. Ay, ano ba yan ate? Pagdating sa money mo, uy, paano yun? Ano yun, universe? Pagdating sa money mo, you take good care when it comes sa money mo. Kung tutuusin nga, ikaw yung tao na, halimbawa, when it comes sa mga celebration, kung may mga magaganap o mangyaring celebration, hindi ka nagiging bongganious. Kumbaga, you want to be a simple when it comes to a celebration. Kasi, andin yung pagiging wais, pagiging wais when it comes to sa mga bagay na gagastusin. Ganyan. Halimbawa, bibili ka imbis na gumastos ka ng 5,000 pesos when it comes to a celebration or aalis na kayo, is gagawin mo 2,000 or 3,000 yan. Mga ganun lang ang nakita ko sa'yo. O pagpapakain ka, halimbawa, magpapakain ka, birthday mo or may birthday ng someone mo, magpapakain, yung iba magpapakain ng barangay, ikaw hindi, pamilya lang kayo, o kayo-kayo lang, na doon ka sa point na yun, no? Kaya by the second half, ang nakita ko dito is may mga konti lang naman na, siguro may mga kainan, yan, mga 3 days, 3 weeks, 3 months, maaring ganun, may mga kainan na magaganap, may mga mag-chill-chill, in a small lang, baka lalabas lang kayo ng anak mo, ng kapatid mo, ng kapamilya mo, parang small group lang, ganun. Baka mag-chill-chill lang kayo, ganyan. Yun ang nakikita ko dito. Pero, meron ka daw ikabibigla. Ito na naman si ate. Meron ka daw ikabibigla na parating sa'yo. Yun ang sabi dito. Maaaring may magbibigay ng suporta at pagmamahal sa'yo or maybe you receive something. Pwedeng ganun. Maaaring may either magte-text siya sa'yo or makaka-receive ka. Ganyan. Text or makaka-receive ka. Ano makaka-receive natin? Halimbawa, may ibibigay siya sa'yo tulad ng sabi ko kanina. Pwedeng ganun. Yun ang nakikita ko sa'yo. Dito. Siguro by the by the either 16 days, 16, 19, or 22 days. Siguro sana wag naman hanggang weeks siya or months, wag naman ganun. Yun, meron kang sa second half ng November, may mga ikabibigla ka na hindi mo aasahan. Yan, ang nakikita ko sa dito. Baka may parating. Pero may ikabibigla ka raw. Ikakasya ka at ikabibigla. And then also, by the 3 days, 3 weeks, 3 months, 3 days, 3 weeks, 3 months, may mga unexpected, also a blow of emotion happen, also siguro nahandun yung point na may mga pain, or may tutulungan kang tao na in a pain situation, or may kakaroon ka ng disappointment sa iba is conflict, malaki o maliit, hindi pagkakaintindihan, nahandun yung point din na either ikaw ang tutulong, kasi may pagtulong,
vice versa, may pagtulong. Maaari ikaw tutulong ka sa tao na there's a painful situation na pinagdadaanan, or someone is tutulungan ka dahil sa you're in a painful situation. Vice versahin natin, ha? Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Sa iba dito may separation eh. Hindi ko alam why eh. Pero may separation ako nakita. Tingnan natin advice. Tanalo, 7-7 oh. 7-7 and 3-3. Okay. Ang dami mong iniisip, ano? Ang dami mong kahilingan sa buhay. Marami kang wishful thinking. Sana ganito, sana gano'n, sana ganyan, sana mag-travel ako, sana... Marami eh. Marami ako nakikita sa'yo eh. Bahay, basta maraming wishful thinking ako nakita. Ang dami mong iniilusyon. Ganyan. Marami kang iniisip. Yan. Ang nakikita ko sa'yo. Okay, when it comes sa advice, huwag ka mag-overthinking tulad ng sabi natin dito kanina, di ba? Huwag ka mag-overthinking, and then you always ka lang daw mag-trust sa intuition mo, and then kung may mga time na hindi ka nakakatulog, bumawi ka, no? Ang sinasabi dito, try to enjoy your life. Sinasabi dito, no? Siguro, happy-happy din pag may time, ganyan. Kahit mga simple celebration, simple happiness, gawin mo. Yan. And then, be patient to make a choices. And trust your intuition to make a decisions right. Yan ang nakikita ko rin dito. And then, yun nga, don't too much emotions. Ganyan. Wag ka masyadong maging emotional. No? Focus to your dreams to fulfill ang sinasabi dito. There's a reward coming sa'yo. May reward kang darating. And start a new beginning in life. Try to make it balance and control the emotions and yung mga bagay-bagay na dapat balansehin. Huwag ka daw mag-isolate. Tandaan mo, alagaan, mahalin, pahalagahan mo ang sarili mo. May mga bagay na kailangan i-develop, may mga bagay na kailangan ng renewal. Also, there's an abundance coming sa'yo. At makakaramdam ka ng happiness. May mga new opportunity and new ideas coming sa iba sa inyo. Arigatou namaste, God bless.